Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Meralco, magtataas na ng singil ngayong Abril. Service contracting program, aarangkada simula Abril 15. Ilang transport group, pabor. Ang iba, may agam-agam. 3 kadeteng sospek sa hazing sa PNPA. Kinasuhan na. Task force na mag-iimbestiga, binuo. Sa MBC TV correspondents, pulis, patay ng barilin umano ng sospek sa buy-bust operation sa Bacolod City. Sa MBC TV Sports, Pinoy imports Kevin Kiambao at Ethan Alvano muling kinilala sa Korean Basketball League. At sa showbiz button, Megan Yang, RC Munoz at Shaira Diaz present sa kick-off ng BTS World Tour sa South Korea. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, magtataas ng singil ang Manila Electric Company o Meralco ngayong buwan ng Abril. Ayon sa Meralco, tataas ng 53 centavos per kilowatt ang singil o katumbas ng 107 pesos dagdag sa karaniwang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Bunsod umano ng taas singil ang mataas na generation charge dahil sa paghina ng halaga ng piso kontra dolyar, gayon din ang pressure ng liquefied natural gas sa tensyon sa Middle East. Pero batay sa direktiba ng Energy Regulatory Commission, hindi uutay-utayin ang taas singil dahil hindi ito lumampas sa piso. Kasado na sa Abril 15 ang service contracting program ng pamahalaan na layong tulungan ang mga driver na magkaroon ng kita at matiyak na may masasakyang sapat ang mga pasahero. Babayaran ng pamahalaan ang 30 hanggang 100 piso ang kada kilometro ng PUV na ayon sa Department of Transportation ay tatagal pa lamang hanggang 2 linggo. Ang mga detalye tinutukan ni Dustin Bayog. Aarangkada na sa darating na April 15 ang Service Contracting Program ng Department of Transportation o DOTR para sa buong bansa upang matiyak ang tuloy-tuloy na biyahe ng mga pampaserong sasakyan sa kalsada. Ito ay sa gitna pa rin ng hindi mapigil ang pagtaas ng presyo ng langis at pagminor ng maraming jeepney drivers sa kanilang pagbiyahe. Sa ilalim ng programa, babayaran kada kilometro ang mga driver at operator na may 100 km limitation gamit ang GPS. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, ito ay upang mas mapabilis sa pagbayad sa mga driver na target ibigay sa loob ng 3 hanggang 5 araw at maiwasan ang korupsyon. Pero problema ito sa mga unit, lalo na sa mga tradisyonal na jeep na hindi pa gumagamit ng GPS at kailangan pa umupa kada buwan sa halagang 500 piso. Sagot naman dito ng kalihim ay mababaw ito sa kita at sa ibabayad ng pamahala sa bawat kilometro. Halimbawa para sa mga driver at operator sa EDSA busway ay babayaran sila ng 100 piso kada kilometro habang 30 at 40 pesos naman para sa mga modern jeepney at traditional na jeep. Masisigurado po natin ang mga drivers, operators na kasama dito sa Net Service Contracting Program ay magkakaroon talaga sila ng kita araw-araw. Hindi lang po sigurado na may kita sila, pero stable din yung income na makukuha nila araw-araw. 1 bilyong pisong pondo ang ilalaan dito ng DOTR, kusang 200 milyong piso rito ay totoo naman sa maritime transport. Sa bahagi ng mga commuter, magpapatupad ang DOTR ng 20% na diskwento sa mga sasakyang kabilang sa programa. Iba pa ito para sa mga existing discount para sa mga senior citizen, estudyante at PWD. Sa kabuuan ayon kay Secretary Lopez, abot sa higit 1,000 operator, mahigit 50,000 PUV units at 15 milyong pasahero kada araw ang matutulungan ng programa. Sakop nito ang 823 na ruta sa buong bansa, kung sa 545 rito ay sa Metro Manila, kabilang ang Cavite, Laguna at Rizal. Pero ayon na rin sa DOTR, hanggang 2 linggo pa lamang itatagal ng pondo. Inabot tayo ng karagdagang pondo po sa Pangulo, sa DTF, sa economic managers natin. At ako naman po ay kampante
na ibibigay ng karagdagang pondo kasi kailangan po talaga natin itong ganitong programa. Hirap din dito may isama iba pang PUV gaya ng mga taxi at motor taxi na walang sinusundang ruta. Samantala ngayong araw naman magsisimula ang onboarding o pag-apply ng mga operator na nais mapabilang sa programa gamit ang online application. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Barg ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hati naman ang opinyon ng ilang mga transport group sa ipapatupad na service contracting program. Kung mayroong nagpahayag na makakatulong ito sa mga tsuper, ay mayroon namang nagsasabing hindi lahat ay makikinabang dito. Ang kanilang mga pahayag alamin sa report ni Kyle Bulyas. Suportado ng grupong Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO ang paglulunsad ng Service Contracting Program para sa mga public utility vehicle. Ayon sa kanilang Pangulo na si Liberty De Luna, malaking tulong ito para sa mga tsuper na apektado ng malakihang oil price hike, lalo na ang mga napilitan ng tumigil sa pamamasada. Sa ilalim ng programa, babayaran ng gobyerno ang mga operator at driver ng 40 pesos hanggang 100 pesos kada kilometro ng kanilang biyahe, bukod pa ito sa kita nila mula sa pamasahe ng mga pasahero. Magsisimula ang implementasyon ng programa sa April 15 at target itong masaklaw ang humigit kumulang 50,000 mga PUV driver kung saan inaasahang pakikinabangan ito ng higit sa 15 milyong commuter sa buong bansa. Ako yung sinisigaw ko nung sa strike namin ng last March 23 at natutuwa naman po ako at ito ay nagaganap at matutupad po at ito ay napakalaking tulong po sa hanay ng transport sector ng Jackie. At naniniwala po ako kapag ito ay nagtuloy-tuloy habang process po ang ating fuel, talagang mapagsiservisyohan po namin yung ating mga mananakay. At ayaw din naman namin hindi kami makagalaw at dahil lang sa taas at hindi namin kaya, nawa po magtuloy-tuloy po ito. Sa panayam ng DZRH News sa ilang mga tsuper, karamihan sa kanilang mga kasamahan ang tumigil na sa pamamasada at umuwi na lamang sa kanilang mga probinsya dahil sa taas ng diesel. Samantala, hindi naman pabor sa service contracting program ang iba pang transport group tulad ng Piston at Manibela. Aniya ay hindi ito solusyon sa mataas na presyo ng langis dahil pinapatay lamang umano nito ang kabuhayan ng mga tsuper. Bukod dito, hindi pa rin umano nito matutulungan ang lahat ng tsuper dahil iilan lamang aniya ang makikinabang dito. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nahaharap na sa kasong administratibo at kriminal ang 3 kadete na umano'y ng maltrato sa 2 underclassmen sa loob mismo ng Philippine National Police Academy o PNPA. Bumuo na rin ng task force na siya namang tututok sa investigasyon sa kaso. Magbabalita si Edniel Parosa. Nasampahan na ng kaso ang 3 kadeteng inaresto dahil sa umano'y pangmamaltrato sa kanilang underclassmen sa loob mismo ng Philippine National Police Academy. Ayon sa pamunuan ng PNPA, nasa kustudiya ang mga ito ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at naharap din sa hiwalay na administrative proceedings maliban sa kasong kriminal. Sa hiwalay na pahayag ngayong umaga, sinabi ng National Police Commission na bumuo na ito ng task force upang maimbestiga ng insidente. Kinumpirma sa DZRH News na isang source mula PNP ang ulat na nagkukwento kung paano umano pinarusahan ng 3 third-class cadet ang higit sa 20 plebo noong Biyernes Santo gamit ang pagpahid ng kemikal sa katawan. Makikita pa sa mga larawang nakuha ng DZRH ang mga lapnos at sugat na tinamo ng mga biktima sa kanilang likuran. Giit ng NAPOLCOM, bukod sa 3 suspect ay hindi ligtas sa pagsisiyasat ang mga may indirect participation sa nangyari at ang otoridad na dapat sanay mag-iimplementa ng disiplina at poprotekta sa mga nasa loob ng barracks. Bilang bahagi ng procedure, inalis na rin ang Tactical Officer of the Day noong araw na dadiskubre ang umano'y hazing. Bukod dito, lumalabas sa initial na report na may 7 pang jam dose ay hinihinalang sangkot sa nasabing hazing. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binugbog ang isang police QCPD sa Sampaloc, Maynila no rumispondi lang sana sa isang insidente umano ng snatching. Isasakay na sana sa motorsiklong hinihinalang suspect na menor de edad ng akalain ng kaanak na ito ay sinaktan kung kaya nangyari ang pananakit sa pulis. Ang mga detalye sa report ni Boy Gonzales.
Isang pulis na nakatalaga sa QCPD ang binugbog ng ilang individual sa Sampaloc, Maynila matapos ang umano'y insidente ng snatching na kinasasangkutan ng isang menor de edad o CICL. Ayon sa ulat ng Manila Police District Sampaloc Police Station 4, naganap ang insidente bandang alas 10:40 ng gabi sa Jitwason Street, corner Batanes Street. Bago ang insidente, sakay ng motorsiklo ang pulis at isang saksi patungo sa kanyang bahay na madaanan nila ang isang komosyon sa lugar. Bilang pulis, agad itong huminto upang rumesponde at pakalmahin ang sitwasyon. Batay sa investigasyon, sinabi ng isang individual na biktima siya ng snatching at itinuro ang isang menor de edad bilang suspect. Dito na dinala ng pulis ang minor sakay ng kanyang motorsiklo upang isuko sana sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Gayunman, dumating ang mga kaanak at kasama ng CICL at dito na umano nagugat ang tensyon matapos sa mapagkamalang sinaktan ng pulis ang menor de edad. Dito na umano sinugod at pinagsusuntok ang pulis at tinamaan pa ng helmet sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa gitna ng insidente, napilitan ng pulis na magpaputok ng isang beses upang ipagtanggol ang sarili. Agad namang rumesponde ang mga otoridad at nagsagawa ng follow-up operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng 3 suspect. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinaputukan ng flares ng Chinese forces ang aircraft ng Philippine Coast Guard o PCG habang nagsasagawa ng routine maritime domain awareness flight sa Kalayaan Island Group. Ayon kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, naganap ang insidente sa Panganiban Reef at Zamora Reefs kung saan mapayapang nagmomonitor ang mga otoridad. Ang naturang aksyon ay isaanyang mapanganib na eskalasyon ng pananakot at direktang naglalagay sa panganib sa buhay ng mga sakay ng hindi armadong eroplano ng bansa. Nagkaroon din umano ng radio transmission mula sa panig ng China kung saan iginiit ang indisputable sovereignty sa lugar. Tiniyak naman ng PCG na patuloy na ipagtatanggol ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dita Angara Mathay bilang bagong kalihim ng Department of Tourism o DOT. Ayon sa Malacanang, layunin ng kanyang pagkakatalaga na palakasin ang turismo, hindi lamang bilang pagpapakita ng kultura, kundi bilang pangunahing tagapaglikha ng trabaho, negosyo at regional development. Bagong kanyang appointment, nagsilbi si Angara Mathay bilang Commercial Counselor sa Philippine Trade and Investment Center sa Tokyo, kung saan na pinangunahan niya ang pakikipag-ugnayan sa mga industriya ng Japan. Sa kabuuan ng kanyang karera, pinangunahan ni Angara Mathay ang mga programang nag-uugnay sa global partnerships, kabilang ang pagpapaunlad ng mga negosyo, pagpapalakas ng mga industriya at pagbubukas ng mas maraming oportunidad na para sa mga Pilipino, lalo na sa MSMEs. Sa mundo ng basketball, muli na namang kinilala ang husay ng mga Pinoy sa loob ng court matapos makuha ni Kevin Kiambao ang 2026 Rookie of the Year sa Korean Basketball League. Gayon din ang pagsama ni Ethan Alvano sa KBL Best 5 at ang pagsungkit nito ng Ijong Sports Orthopedic Surgery Play of the Season. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Patuloy ang pagningning ng mga Filipino imports sa Korean Basketball League matapos masungkit ni Kevin Kiambao ang Rookie of the Year Award sa pagtatapos ng regular season. Malaki ang naging ambag ng Goyang Sono forward sa kampanya ng kupunan, kung saan nagtala siya ng averages na 15.2 points, 6.5 rebounds at 4.1 assist kada laro na tumulong upang maihatid ang franchise sa kanilang kauna-unahang playoff appearance. Tinapos ng Goyang Sono Sky Gunners ang eliminations na may 28-26 record, sapat para sa 5th seed at haharap sa Seoul SK Knights sa best of 3 quarterfinals. Si Kiambao na ang ikatlong sunod na Pilipino na tumanggap ng parangal, kasunod nila RJ Abarientos at JD Kagulangan. Samantala, patuloy rin umaarangkada ang iba pang Pinoy imports sa liga. Napasama si Ethan Alvano sa KBL Best 5 matapos magposte ng 17.7 points, 6.8 assists at 4.3 rebounds kada laro para sa Wonju DB Promi.
Bukod dito, nasungkit din ni Alvano ang Ijong Sports Orthopedic Surgery Play of the Season, patunay ng kanyang impresibong performance sa buong season. Tinapos ng Wonjo ang eliminations na may 33-21 record para sa 4th seed at makakaharap ang Busan KCC Aegis sa isa pang best of 3 quarterfinal series. Sa patuloy na pag-angat ng mga Filipino players sa international stage, muling pinapatunayan ng mga Pinoy import ang kanilang kakayahan at impact sa global basketball scene. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Bentahan ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Bureau of Plant Industry agad na dinagsa. Sa MBC TV Global, tensyon sa gitnang silangan muling uminit ng isaraulit ng Iran ang Strait of Hormuz. Lahat na yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Dinagsa ang Bureau of Plant Industry o BPI sa lungsod ng Maynila kaninang umaga ng mga nagdanais makabili ng abot-kayang bigas. Ang mga pumila ay maaring makabili ng bigas hanggang sa 10 kilo sa halagang 20 pesos. Nagbabalik si Boy Gonzales. Dinagsa at maagang pumila ang mga benepisaryo para sa 20 piso kada kilo ng bigas sa Bureau of Plant Industry o BPI sa San Andres, Maynila. Alas 3 pa lamang na madaling araw, pumesto na ang ilang benepisaryo upang makasiguro na makabili ng murang bigas. Pagsapit ng umaga, humaba ang pila at umabot pa hanggang kanto ng Quirino Avenue kahit alas 7 pa ang opisyal na pagbubukas ng bentahan. Upang maging maayos sa sistema, maaga ring pinapasok sa loob ng Bureau of Plant Industry ang mga benepisaryo. Bawat isa ay pinapayagang makabili ng hanggang 10 kilo ng bigas. Ayon kay BPI Admin Officer 2, Roya Suwaco, nakalista na sa kanilang database ang mga benepisaryo kaya hindi na kailangan ng registration. Kabilang sa mga maaring makinabang sa programa ang mga senior citizen, solo parents, person with disabilities o PWDs at mga membro ng 4Ps. Inaasahan naman ng mas marami pang benepisaryo na daragsa sa mga susunod na araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nilinaw ni DOE Secretary Sharon Garin na matatagalan pang bumaba ang presyo ng langis. Kung sakaling matapos na ang tensyon sa Middle East, ito ay dahil sa issue pa rin ng hindi tiyak na supply at sa patuloy na banta sa presyuhan ng langis. Ang mga detalye ay hatid ni Milky Rigunan. Walang katiyakan na agad na bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa world market kahit matapos na ang krisis sa gitnang silangan. Ito ang nilinaw ni Energy Secretary Sharon Garin sa briefing ng DECA Tri-Committee o Legislative Energy Action Development o Lead Council ng Kamara. Ayon kay Garin, kahit may mga report ng ceasefire sa gitnang silangan, patuloy pa rin ang palitan ng banta na dahilan kaya unstable ang presyuhan ng langis. Anya, bukod sa patuloy na tensyon, malaking factor din ang kawalan ng malinaw na supply. Binigyang diin ni Garin kahit matapos ang krisis sa Middle East, malaking bahagi ng oil at liquefied natural gas o LNG infrastructure sa rehiyon ang nasira. Kaya posibleng abutin ng ilang buwan bago tuluyang maibalik ang normal na operasyon ng mga pasilidad lalo na sa LNG. 20% is from the Middle East, 80% from the rest of the world. Now, if the war stops today, will the 20% be able to deliver? I think it will take some months because most of the infrastructure, especially LNG, has been destroyed. And I think LNG in Qatar will take 5 years to fix. And then all the other pipelines and all the other infrastructure of Middle East on oil. So although the war will stop, there has been structural change in the industry. So pati yung supply, 80% na lang we can rely on for now. And that is still expensive, no? I think the problem will stay longer than the war itself. So if it ever goes back to 100 pesos or below,
it will take some time, Mr. Chair. Sa ngayon, umaasa ang Pilipinas sa mas mahal na supply mula sa ibang bahagi ng mundo habang limitado ang galing mula sa Middle East. Para sa MBC TV Network News, ako si Milka Rigunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinatitiyak naman ng Senado na dapat makamit ang hustisya laban sa panibagong kaso umano ng hazing na kinasasangkutan ng 3 kadete. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, pananagutin sila sa ilalim ng Anti-Hazing Act. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Mariing kinundina ni Senator Sherwin Gatchalian ang pinakauling insidente ng hazing sa Philippine National Police Academy o PNPA sa Camp Castañeda, Silang, Cavite. Ayon kay Gatchalian, nakaalarma ang pangyayaring ito dahil nangyari sa loob ng institusyon na humuhubog sa ating mga future law enforcers. Napatanong tuloy ang senador na kung nagmumula sa institusyong ito mismo ang mga lumalabag sa batas, paano natin ipagkatiwala sa kanila ang ating kaligtasan at kaayusan? Rekomendasyon ni Gatchalian, lahat ng mga sospek ay dapat mapanagot sa Anti-Hazing Act of 2018 o Republic Act No. 11053. Dapat yakin ng Philippine National Police Academy na makamit ang hustisya ng mga biktima at gumawa ng hakbang upang tuluyan ang matigil ang kultura ng karahasan sa akademya. Nauna nang iniulat ng PNP na may 3 ng sospek na aresto habang nagsasagawa pa rin ng investigasyon ng PNP upang matukoy ang 7 pa nilang mga kasamahan. Sa impormasyon ng DILG ay mga 3rd class cadet ang mga sospek habang ang mga plebo ang mga biktima. Pinahiram umano ng kemikal ang katawan ng mga kadete noong Biyernes Santo na naging sanhi ng pagkasunog ng kanilang mga balat at madala sa paggamutan. Nagpadala na ako ng text message kay Police Major General Andre Dizon, ang direktor ng PNPA para sa update, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito sumasagot. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, kasalukuyan tayong may binabantayang bagyo sa labas ng ating PAR at hindi pa ito nakakaapekto sa ating bansa. Kagabi, mas lumakas ito at naging tropical storm category na may international name na Sinlaku. Huli itong namataan sa layong 2,725 kilometers east of northeastern Mindanao, malapit sa gitna. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at bugso na nasa 80 kilometers per hour. Mabagal din itong kumikilos pakanluran at wala pang magiging epekto sa ating bansa. Samantala, ridge of high pressure area pa rin ang nakakaapekto sa bansa, partikular sa northern at central Luzon na nagdudulot ng mainit at maalinsangang panahon na may tsansa naman ng isolated rains sa ilang bahagi ng bansa. Samantala, para sa ating heat index ngayong araw, asahan ang aabot sa 38 degrees Celsius ang damang init dito sa Metro Manila, habang pinakamataas naman sa Dumangas, Iloilo, Katarman sa Northern Samar, Zamboanga City, Zamboanga del Sur at sa Cotabato City sa Maguindanao na aabot sa 42 degrees Celsius ang heat index ngayong araw. Usapang trivia naman tayo, karaniwan na nating nakikita sa mga taong nagdiriwang o kahit excited ay ang pagtatama ng kanilang mga palad. Ito ang tinatawag na pag-aapir o high five na halos sa lahat ay pamilyar at ginagawa. Pero alam na this, saan nga ba nagsimula ang pag-apir o ang high five? Ang pag-aapir o high five ay unang naidokumentong ginawa ng tao noong 1977. Nagsimula ito sa dalawang manlalaro ng baseball na si Dusty Baker at Glenn Burke mula sa Los Angeles Dodgers. Nang makapag-home run si Baker, sa labis nitong tuwa ay itinaas ito ang kanyang kamay na sinalubong naman ni Burke. Dito na nagsimula ang modernong high five o apir sa Tagalog. Bagamat may ilan pang pinaniniwala ang pinagmulan nito, ang kwento ng baseball ang isa sa kilala at tinanggap ng marami. Sa kabuuan, nagsisilbi pa rin paraan ng pagdiriwang, pagpapakita ng suporta at pagbati sa kaibigan, ang kilos na pag-apir. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this.
Tila eye for an eye ang ginawang aksyon ng Iran matapos muling isara ang Strait of Hormuz, bunsod ng mga naging pag-atake ng Israel sa kaalyado nitong bansa na Lebanon. Yan at iba pang napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Iran, muling isinara ng Iranian military ang Strait of Hormuz matapos magkaroon muli ng tensyon sa Middle East ang bombay ng Israel ang Lebanon kung saan halos 200 kataong nasawi. Para kasi sa Iran, co-binding ang peace agreement na kasama ang Lebanon sa negosasyon, bagay na kinontra naman ng Amerika at sinabing tanging US, Israel at Iran lamang ang kasama. Kung saan nadiskubre na may magkaibang bersyon pala ng peace deal ang hawak ng magkabilang panig kung saan kabilang ang Lebanon sa usaping diplomatiko ng mga kasaping bansa. Kaya naman dahil dito, maaari muli maapektuhan ang supply ng langis na lalabas ng Gulf region at tumaas na naman ang produktong petrolyo sa iba't ibang mga bansa. Samantala, balita naman mula sa Russia at Ukraine, nagkasundo ang dalawang bansa sa 2 araw na tigil putukan upang bigyang daan ang paggunita ng Orthodox Easter sa rehiyon. Una ito dineklara ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky at hilingin din sa Russia, ngunit iniutos na maghanda pa rin sa posibleng pagbaliktad dito sa napagkasundo ang truce. Anya, mahalagang magkaroon ng pahingang mga tao mula sa mga sigalot na gawing daan ng Easter at gawing hudyat na piliin na ang kapayapaan sa pagitan ng dalawa. Nagpasa na rin kasi ng isang proposal si Zelensky sa Estados Unidos na ikonsidera bilang unang hakbang ng peace negotiations sa patutupad ng holiday weekend ceasefire. At sa iba pang balita, nagsalita na si United States First Lady Melania Trump ukol sa mga alegasyon na nagkaroon umano sila ng relasyon na yumaong sex offender na si Jeffrey Epstein. Ito'y matapos madawit ang kanyang pangalan nang madiskubre sa mga kontrobersyal na Epstein files ang email nila ni Ghislaine Maxwell noong 2002. Anya, wala umano siyang malapit na relasyon kay Epstein at itinanggi rin na naging isa rin siya sa mga biktima nito, bagkus daan lamang para sirain ang kanyang reputasyon. The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. The individuals lying about me are devoid of ethical standards, humility, and respect. I do not object to their ignorance, but rather I reject their mean-spirited attempts to defame my reputation. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, salpukan ng motorsiklo at tricycle sa Bagak, Bataan, 4 ang sugatan. Sa MBC TV Sports, Gilas Women, pasok sa qualifiers ng World Cup matapos ang silver medal finish sa Asia Cup. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nasawi sa buy-bust operation ng isang pulis matapos barilin ng hinuhuling sospek sa Bacolod habang 4 naman ang sugatan sa salpukan ng motorsiklo at tricycle sa Bataan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang isang miyembro ng Bacolod City Police Office Station 8 matapos na baril ng sospek sa kanilang isinagawang drug buy-bust operation sa Alice Road, Barangay Singkang Airport, lungsod ng Bacolod. Ang biktima kinilala na si Police Master Sergeant Romulo Galvez na destino sa Police Station 8 bilang miyembro ng Station Drug Enforcement Team at residente ng lungsod ng Bago Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Dio Palya, hepe ng BCPO Station 8, nagsasagawa umano ng buy-bust operation ang kapulisan nang nakita ng suspect na kinilala na si alias Gerald, 35 anyos, residente ng Barangay Sumag. Ang nasabing pulis at doon nagkaroon ng mainitang pagtatalo at binarel ang biktima. Tinamaan naman si Galvez sa kanyang binti, subalit posibleng nagkaroon ng loss of blood na sanhin na ikinamatay nito. Na-recover ng kapulisan ng isang kalibre 45
35 na pistola sa sospek kasama na ang 8 sachet ng droga. Detinado sa Police Station 8 ang nasabing sospek. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 4 ang iniulat na sugatan sa salpukan ng single motor at tricycle sa kaban ng Sitio Ipil-Ipil Road, Barangay Binukawang, Bagakbatan, alas 10:40 kagabi. Batay sa paunang investigasyon, ang Rosie 125 tricycle ay bumabagtas sa kaban ng Sitio Ipil-Ipil Road patungong Hilaga, habang ang single motor ay mula sa kasalungat na direksyon. Pagdating sa pinangyarihan, pinabilis umano ng driver ng single motor ang takbo nito at nagsagawa ng biglang pakaliwan liko. Subalit aksidenteng nabangga ang paparating na tricycle. Dahil sa insidente, kapwa nagtamo ng hindi matukoy na halaga ng pinsala ang dalawang sasakyan, habang ang mga driver at mga pasahero ng tricycle ay nasugatan at agad na dinala sa Baga Community and Medical Hospital para sa agarang lunas. Nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP sa nasabing aksidente. Para sa MBC TV Network News, RH37, Dani Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Natimbog ang isang street-level individual drug suspect na tricycle driver na residente ng Barangay San Jose Sur, Aguo, La Union sa isinagawang anti-drug by-bust operation base sa ulat ni Aguo OIC Chief of Police Major Dean Christopher Viñas. Katuwang nila sa operation ng Regional Intelligence Unit 1, La Union Drug Enforcement Unit, La Union Provincial Intelligence Unit at 2nd La Union Provincial Mobile Force Company gamit ang marked money, isang nagpanggap na buyer at binentahan ng suspect na isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang sabu at tumitimbang ng 2.5 grams na may street drug price na 17,000 pesos, kaya agad itong inaresto. Nakumpiska sa suspect ang marked money ginamit sa operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado na nasa kustudiya ng Aguo La Union Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kalabuso sa kulungan ng isang inihinang drug suspect na nakilalang si alias Pugs sa sinagawang by-bus operation ng Davao de Oro Police Provincial Office sa pamamagitan ng Compostela Municipal Police Station, katuwang ang 1st Davao de Oro Provincial Mobile Force Company, madaling araw ng Abril 9, 2026 sa Barangay Poblacion, Compostela, Davao de Oro. Ang suspect na residente rin sa nasabing barangay ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na recover mula sa kanyang isang pakiti ng hinihinalang shabu na itinuturing na buy-bus item, 4 pampakiti ng iligal na droga at ang marked buy-bus money. Ipinaalam din sa suspect ang dahilan ng kanyang pag-aresto at ang kanyang mga karapatan sa wikang kanyang naunamaan. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Compostela Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon habang patuloy ang pinagting na operasyon ng mga otoridad laban sa iligal na droga sa lalawigan. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos ang 27 taon na pagtatagos sa batas at paghahanap ng otoridad, ay nahuli na ang isang wanted sa lalawigan na nasasangkot sa kasong panggagahasa. Mula ito sa bayan ng Mapanas. Matapos na malaman ang pinagtataguan nito, agad inilunsad ang operasyon ng Mapanas PNP sa pamumuno ni Police Captain Marco Estiliero, Acting Chief of Police, sa tulong ng Northern Samar Provincial Intelligence Unit at CIDG. Ayon sa PNP, ang nasabing wanted na haharap sa kasong abduction with rape. Taong 1999 nang ibaba ang warrant of arrest laban sa nasabing akusado sa nasabing kaso ng abduction with rape, at ang warrant ay mula sa sala ni Judge Mijares, presiding judge ng Regional Trial Court, Judicial Region Branch 21 Laoang, Northern Samar. Walang piyansa na inilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan nito. Nasa kustodiya ito ngayon ng Mapanas Police bago dalhin sa korte. Patuloy naman na nananawagan ang PNP sa komunidad na patuloy na makipagtulungan, makipag-ugnayan kung may nalalaman ng mga wanted na patuloy na nagtatago sa kanilang mga lugar. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang sining at kalusugan na tunghayan ng pakikiisa ni Angelica Cosme sa isinagawang Creative Wellness Event sa Makati tungkol sa HPV at cervical cancer awareness sa The Better News Report na ito.
Advocacy and creativity in one. Nagsama-sama ang ilang social media influencers sa Because She Can, isang creative wellness experience kung saan sumentro rin ang usapin sa HPV at cervical cancer awareness. Women empowerment, self-care at preventive health. Diyan sumentro ang talakayan sa isang creative wellness event na isinagawa sa Makati City, kung saan dumalo ang mga kababaihan mula sa iba't ibang larangan, gaya ng mga online content creator at women in media. Kasabay ng mga inilatag na goals sa buhay, syempre number 1 para #Because You Can o matupad ang mga ito'y manatiling healthy. At pag-usaping kalusugan, ika nga nila, prevention is better than cure. Tulad sa human papilloma virus o HPV-related disease gaya ng cervical cancer, ang isa sa mga pangunahing hakbang upang maiwasan o mapababa ang tsansa na tamaan ito'y pagkakaroon ng sapat na kaalaman, regular check-up, early cancer screening, gayon din sa pamamagitan ng pagpapabakuna. Pinipili ang HPV or the human papilloma virus, particularly the high-risk type. Aside from the doing exercise, healthy diet, lifestyle na good would be vaccination. Batay sa Department of Health, higit 8,000 kababaihan ang naitalang tinamaan ng cervical cancer noong 2022. Samantala, isa nga rin sa mga highlight ng Because She Can ay ang mug-making session na nagsilbing paalala na tulad ng clay, ang sarili ay nangangailangan ng tamang pag-aalaga, patuloy na hinuhubog at pinagtitibay. Clay replies to your touch. Diba? When you pinch it, when you pull it, whatever you do to it, it actually mirrors you. This was a really empowering activity that reminded me that we are in charge of our health, of our future, and it's not something that we have to tackle with fear. And I made a mental list of things that I need to do na parang, okay, I gotta get this checked. It's really important for me to empower women through my content and especially to promote holistic wellness, so health in mind, body, and spirit. That's honestly what I'm all about online, so this is very aligned with my goals. Para sa dagdag kaalaman tungkol sa HPV at cervical cancer prevention, maaari ring bisitahin ang website ng Guard Against HPV, isang advocacy campaign ng global pharmaceutical company na MSD Philippines. Because She Can! Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos gamitin sa isinagawang salubong ritual noong Linggo ng Pagkabuhay, inihayag ng Animal Kingdom Foundation na nasawi ang kalapati na itinali ng pabuka ang kanyang pakpak. At sa kabila ng paumanhin ng simbahan, nanawagan pa rin ng grupo na itigil ang ganitong tradisyon at tunay na ipakita ang diwa na isinasabuhay ng Holy Week, maging para sa mga hayop. Ang mga detalye sa report, nagbabalik si Angelica Cosme. Inihayag ng Animal Kingdom Foundation na pagkasawi umano ng kalapating itinali at ginamit sa salubong ritual sa isang simbahan sa Malabon City noong Linggo ng Pagkabuhay o Easter Sunday. Sa isang payag, muling binigyan din ng Animal Welfare Group na isang uri ng paghihirap at torture sa naturang ibon ang ginawa ng simbahan at hindi isang paraan upang kilalanin ang diwa ng selebrasyon. Anila bagamat kinikilala nila naging payag ng simbahan bilang isang regrettable akong ginawa sa ibon, ay kinwestiyon pa rin ito ang bahagi ng payag kung saan papakola naman daw umano kalaunan ang ginamit na ibon. Ayon kasi sa foundation ay tila mayroon palang intensyon na ipagpatuloy ang nasabing tradisyon. Dagdag nito na kahit pakawalan ay hindi na nito may babalik ang stress o ang posibleng karahasan laban sa hayop, kaya ang kanilang panawagan ay itigil ang paggamit sa mga live animal sa mga religious tradition na mapangani para sa bawat hayop. Samantala, nagpayag na rin ang pamunan ng simbahan na ititigil na ang nasabing aktibidad sa mga susunod na pagdiriwang at itiyaking isasagawang ritual na may paggalang sa kalikasan at may buhay. Matatandang binantikos online ang video ng The Diocesan Shrine and Parish of Immaculate Conception sa Malabon City kung saan makikita ang paglipad ng lobo na may nakataling puting kalapati para maalis ang belo na nakatabing sa imahe ni Birheng Maria. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa
Sa mundo pa rin ng basketball, kasunod ng kanilang silver finish sa Asia Cup ngayon naman, nakatuon na ang pansin ng Gilas Pilipinas Women 3x3 team sa World Cup qualifiers. Narito ang report ni Matchpoint, Mili Borja. Matapos ang kanilang silver medal finish sa FIBA 3x3 Asia Cup, sasabak naman ang Gilas Pilipinas 3x3 women's team sa susunod na hamon sa FIBA 3x3 World Cup quarterfinals na gaganapin ngayong weekend sa Singapore. Bubuuin ang koponan niya na Ifril Bernardino, Mika Cacho, Casey De La Cruz at Tantoy Ferrer. Makakarap ng Pilipinas ang host na Singapore at Brazil sa pool stage kung saan kinakailangan nilang matapos sa top 2 upang makausad sa semifinals. Samantala, binubuo naman ng Hungary, Lithuania at Egypt ang kabilang grupo. Kailangan makapasok ang bansa sa top 3 overall upang masalyuhan ang pwesto sa FIBA 3x3 World Cup kung saan huling lumuhok ang Pilipinas sa Women's Division noong 2018. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng K-pop, trending topic online ang pagsisimula ng world tour ng global sensation na BTS. At kabilang sa mga libu-libong dumalo sa first show ng Bangtan Boys ay ang tatlong Pinay celebrities. Ang fangirl moment ni na Megan Yang, RC Munoz at Shaira Diaz sa report ni Showbiz Angel. Kasabay ng buhos ng ulan ang buhos ng suporta ng armies na dumalo sa kick-off ng BTS World Tour sa Goyang, South Korea. Kabilang sa libo-libong fans na present at naki-swim sa concert ng tinaguriang biggest K-pop group in the world ay si Miss World 2013 Megan Yang. Rain or shine, all smiles ang actress beauty queen na muling nasilaya ng OT7. Kung matatandaan, isa rin si Megan sa mga maswerteng army na nakapanood ng comeback concert ng Bangtan sa historic Gwanghwamun Square noon lang nakaraang buwan. Gaya ni Megan, may soundcheck pass din si Shaira Diaz na kasamang nanood ang kanyang mister na si E.A. Guzman. Singa ng actress TV host nang makita ang bias na si Jungkook, sobrang gwapo. At ang di rin papahuli, ang isa pang certified army na si RC Munoz. Sa pagbabakasyon ng aktres sa Korea ay kasama rin ito ang kanyang mommy. Bukod naman sa mga kanta mula sa kalalabas lang na arirang album, kabilang din sa setlist ng show kagabi ang hit songs na Dynamite, Butter, Fake Love at Microcosmos. Magpapatuloy ang 3-day show ng BTS sa Goyang sa weekend. Habang March next year, dadalhin ng grupo sa Pinas ang kanilang world tour. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Biyernes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.